ang walang awang torture na ginawa ni Arthur. Dahil matapos ngang mahuli ng ating bida ang isang hambog na Alacrian leader, ay pinatikim lang naman niya ng lumalagitik na lightning. Ngunit sa kabila ng lahat, bagabag pa rin sa isipan ni Arthur ang sinabi ni Agrona sa kanya. At masasaksihan din natin kung paano na-experience mismo ni Arthur bilang Grey ang ma-torture. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito sa camp ng Southeastern Unit ng Elshel Forest. At pinakita nga dito ang isang tent na ginawan ng isang matinding barrier habang itong si Arthur ay papasok na sa loob. Biglang sumigaw itong si Stefan na nasa loob ng tent at mukhang kakagising lang ata nito dahil hinahanap niya ang kanyang naputol na braso. Akala siguro niya isang masamang panaginip lang ang nangyayari sa kanya. Pumasok ang ating bida at sinabihan nga niya itong na kung ito daw ay isang primitive mana beast, alam daw nito kung ano ang mas makabubuti, kaya mas mabuting kalagan siya. Dahil siya daw ay nagmula sa dugo ng mga Veil na kilalang angkan ng Alacria. Biglang sinampal ni Arthur si Stefan na talagang lumagapak ang mukha niya sa palad ni Arthur at nagkapasa kaagad ang mukha niya. Kaya inis nga na sinabi ni Stefan, "Sinampal mo ko? Anong pangalan mo?" Kaya biglang hinawakan ni Arthur ang kanyang leg at sinabing, "Mukhang hindi mo ata naiintindihan ang bigat ng sitwasyong pinasok mo ngayon." Itinaas ni Arthur ang kanyang kamay at ginamit ang lumalagitik na lightning habang hinahawakan nga niya dito ang leeg ni Stefan. Kaya si Stefan ay napasabing, "Bitawan mo ko." Ngunit nang nakita niya na nasa mukha niya na ang sumisiklab na lightning, ay nagsimula na siyang nanginig sa takot. Habang si Arthur ay naalala ang sinabi sa kanya ni Agrona na hindi daw patas kung sa tingin ni Arthur na mas lamang ang panig ng dikatin. Na tinanong pa nitong, "Umiiyak ka ba kapag naaapakan mo ang mga langgam?" Na parang dito na-realize ni Arthur na ang langgam pala na ibig sabihin ni Agrona ay ang panig ni Arthur, which is ang buong dikatin. At si Agrona naman ang taong kayang apakan lang ang dikatin sa sobrang laki at lakas ng hukbo niya. At gumamit lang pala ng metaphor itong si Agrona. Akala ni Arthur lumingis lang ito sa topic nung nag-uusap sila. Kaya hindi nga napigilan ni Arthur ang kanyang sarili na torturein itong si Stefan gamit ng kanyang lightning direkta sa ulo nito mismo. Kung kaya't habang sumisiklab ang lightning, napasigaw na lamang itong si Stefan na parang wala ng bukas. Kinuha ni Arthur ang kanyang kamay at si Stefan ay nginig na nginig ang buong katawan para daw sinunog ng buhay ang katawan niya. Subalit hinawakan ni Arthur ang ulo nito na napasabing, "Simula pa lang to." Alam daw niya na hindi pa daw naiintindihan nito ang pinasok nitong sitwasyon. Kaya muli na namang hinawakan ni Arthur ang ulo nito na talagang nandilat ng mga mata ni Stefan habang lumalagitik ang lightning. Ngunit biglang napansin ni Arthur sa gilid ang salamin na si Grey ang kanyang tinutorture at hindi ang isang Alacrian. Biglang napatigil ang ating bida at nandilat ng kanyang mga mata na napatingin sa salamin habang si Stefan ay hingal na nanginginig at napatanong kung bakit daw ito ginagawa sa kanya. Kaya sinabi na lamang niyang ibibigay niyang lahat. Kaya napatugon si Arthur, "Anong pangalan mo?" Ngunit bigla nga itong sumagot na bakit ko naman sasabihin. Biglang sumiklab ang kamay ni Arthur kaya dali-dali siyang napasabing Stefan Vale. Wika ni Arthur na base sa narinig niya kanina, isa itong noble blood. Hindi niya ito papatayin. Kaya bibigyan niya ito ng kondisyon na nagdidepende kung paano sasagutin ang mga katanungan niya. Kung saan biglang ipinaramdam ni Arthur ang kanyang matinding aura na biglang umapaw sa harapan ni Stefan kaya si Stefan ay nanginginig na lamang na napasagot na naiintindihan niya. Kinalma ni Arthur ang sarili na napasabing good at seryosong sinabi na gusto niyang malaman ang pangalan ng member ng House of Vale. Kaya sinabi ni Stefan na ang kapatid niyang babae ay si Lucia Vale at ang kanyang ina naman ay si Izora Vale at ang kanyang ama ay si Carnal Vale. Kaya naalala ni Arthur na parang may nakita siyang mga alaala ni Otto patungkol kay Carnal Vale at muli siyang nagtanong kung ano ang awakening process ng mga Alacrian. Kaya parang ang naguguluhan itong si Stefan sa term na awakening ni Arthur. Kaya nilinaw niya kung ito ba yung isang ceremony na nagpapa-unlock sa isang bata para makakuha ng first mark upang maging isang mage. Biglang napatanong si Arthur kung ano ang pinagkaiba ng crest at mark. Kaya napaisip nga itong si Stefan kung bakit alam ng taong to ang patungkol sa crest at mark.
Paliwanag ni Stefan na ang Crest ay mas malakas. Mas naiintindihan nito ang kabuluhan ng isang magic, unlike Mark na mayroon lang specific magic. Napaisip ang ating bida na upang makakuha siya ng isang magandang sagot, ang pinakamainam na gawin ay mag-pretend na gusto lang niyang maghanap ng confirmation at napatanong siya sa kanyang sarili kung ang Crest na kaya ang pinakamalakas. Napatanong ang ating bida kung anong stage ang mas mataas kaysa sa Mark and Crest. Tugon ni Stefan na pagkatapos ng Crest, ang sunod ay Emblem, and then Regalias. Kaya seryosong napatanong ang ating bida kung gaano kalakas ang isang Regalias compare sa isang Retainer. Ngunit napasagot si Stefan na hindi niya alam. Sa kanyang pamilya, ang pinakamalakas ay isang Emblem holder at nagsasabi siya ng totoo sa ngalan ng Bretra. Kaya napapikit na lamang si Arthur na napabuntong hininga sa salitang sa ngalan ng Bretra dahil kumikilos talaga mga alakre na parang isang Diyos ang Bretra. Napatanong ang ating bida kung alam ba ni Stefan kung ilan ng mga emblem at regalias holder ang kasalukuyang nandito ngayon sa Dikatin. Na mahinahon namang sinagot ni Stefan na hindi niya alam ang insaktong numero. Pero ang kanyang commander ay isang emblem holder at lagi itong sumasagot sa isang regalya. Napasiday na lamang ang ating bida na napasabi sa sarili na napakababa ng rank ng alakraya na to para gamitin. At siguradong ang House of Vale ay nasa status lang ng mga lesser being. Ngunit bigla nga nagsalita itong si Stefan na mayroon pa daw siyang ibang alam. Hindi lang daw sila ang umaatake ngayon sa forest. May iba pang troops na papunta ngayon sa north. At isa daw itong napakagandang information kaya pakawala na siya. Ngunit si Arthur ay patuloy lang na umaalis kaya sinabi ni Stefan na nangako daw ito sa kanya na kapag sasagot siya sa lahat ng katanungan na hindi nagsisinungaling at dito ipinakita ang napakaraming patay na sundalong elf dahil sa ambush na ginawa ni Stefan. Kaya nang binuksan ni Arthur ang tent para lumabas, gumuho lang naman ang mga ilang bangkay ng elf habang may umiiyak. Kaya sinabi ni Arthur na gaya ng sinabi ko kanina, hindi kita papatayin. Maangas na umalis ang ating bida at sinabihan niya ang head ng unit na malaya itong i-dispose ng alakrayan. However, gawin nito kung ano ang sa tingin nito ang tama. Na para bang ibinigay ni Arthur ang lahat ng desisyon kung ano ang gusto nilang gawin sa alakrayan na kinulong nila. Habang papalis na si Arthur, naalala niya ang naging usapan nila ni Agrona na sinabi nitong kailangan daw magdesisyon kaagad ni Arthur dahil ipaprogress na kaagad nila sa next stage ang digmaan at sigurado siyang hindi magiging pabor kay Arthur ang digmaang ito. Napapikit na lamang ang ating bida na napaupo at napasandal sa malaking puno at napaisip kung dapat ba niyang sabihin sa council ang patungkol kay Agrona. At makikitang parang may dalang bag itong si Arthur na nasa kanyang kamay na parang magic dust. Nadagdag pa niya, wala daw ibang nakakaalam sa banta na to maliban sa kanya at kay Selvi. Nalaman lang ni Selvi dahil hindi niya kayang maitago ang kanyang nararamdaman dahil sa band na namamagitan sa kanilang dalawa. At umaasa siya na sana maaangkop kaagad ni Selvi ang bago nitong katawan. At siya naman, mas nakokontrol niya ngayon ang kanyang dragon wheel mula nung naging white core siya. Kaya napahawak na lamang si Arthur sa kanyang ulo habang naaalala ang mga sinabi sa kanya ni Agrona na inaabandona na daw siya sa lahat ng mga Ashura na kilala niya na sina Wensam, Mir, Kiser Endrat, Aldir at Cordray. Inabandona na siya pati ang Dikatin. Pagkatapos lumipat ang eksena sa nakaraang buhay ni Arthur kung saan ipinakita itong si Gray na nakatali sa isang silya na parang kinidnap. At mayroon ngang taong nagsasalita sa kanya na napatanong sa kanyang pangalan at kung ano daw ang kanyang huling naaalala. Tugon ni Gray na nanalo siya ng tournament. At ipinakita nga dito na matapos ang tournament mga lods ay kinidnap siya ng isang misteryosong tao na nakatakip ang kalahating mukha. At napatanong na naman ng tao na ano pa daw ang naaalala ni Gray. Na sinagot ni Gray, tinanggap niya ang isang offer na maging apprentice ng isang makapangyarihang tao. At muli nga itong nagtanong kung ano ang pangalan ng babae at kung ano ang klaseng relasyon ang namamagitan sa kanilang dalawa. Kaya napaisip nga itong si Gray na kung kilala ng taong ito na isang babae ang tinutukoy niya, then maaaring naghahanap lang ito ng confirmation. Kaya sinabi ni Gray na kilala niya ito. Ang kanyang pangalan ay si Lady Vera at kakikilala lang niya sa babaeng yon. Biglang tinuro si Gray ng kasamahan nito na damulag. Nagalit na napasabing nagsisinungaling daw si Gray.
Ngunit pinigilan siya ng isa at muling napatanong kung ano ang nangyari matapos siyang manalo sa tournament, na sinagot ni Gray na papunta na siya sa dorm. Ngunit biglang ginrab ng damulag ang buong liig ni Gray mga lods na napasabing nagsisinungaling ka na naman. At ni-raise up pa niya si Gray mga lods habang hawak-hawak ang liig na napasabing mas mabuti pang sabihin daw ni Gray kung saang organisasyon ito ipinadala para maprotektahan ng legacy. Habang nahihirapan sa paghinga, napaisip si Gray kung ano kaya ang sinasabi ng mga to. Organization, legacy, wala siyang alam patungkol dito at biglang inihagis ng damulag si Gray na parabang feeling niya ang lakas talaga niya. Pagkatapos maya-maya ay pinakitang nakahubad na itong si Gray habang nakaupo at ang lalaki kanina ay may dala ng test tube na sinabing naniniwala siya na may nalalaman si Gray na information na kailangan nila. Subalit sa kasamaang palad, kailangan pa nilang buhayin itong si Gray. Lumapit ang lalaki habang binubuksan ng bote ng test tube at sinabi na kung si Gray talaga ang pinaghihinalaan nila, posibleng nakahanda na ito sa maaari nilang gawin. Ngunit kung nagkamali sila at nagkataon lang ang kanilang ebidensya, well, hindi daw gugustuhin ni Gray ang kanyang gagawin. Kinuha ng lalaki ang laman ng test tube na parabang white powder at ipinahid niya ito sa dibdib ni Gray. Habang si Gray ay napatanong kung ano tong mga sinasabi nila at na-realize niya na parang sisindihan ng lalaki ang white powder sa dibdib niya kaya nagmamakaawa siya na huwag itong gawin. Ngunit ang white powder na nasa kanyang dibdib ay biglang lumiyab na may kasamang maliliit na putok na para ba itong pulbura kapag niliyaban. Kaya si Gray sumigaw sa sobrang sakit habang pumuputok sa dibdib niya ang pulbura. Muling nagpahid ang lalaki sa kanyang katawan hanggang sa paulit-ulit siyang sinilaban na sinabi pa niyang magpapahinga lang daw ng saglit ang dalawa at magtatanong ng hindi niya alam at muli na naman siyang sisilaban. Kaya si Gray nanginginig na sinabing sasabihin niya na ang lahat niyang nalalaman, lahat-lahat. Wika ng lalaki na mabuti naman kung ganon. Kaya muling ang naging mahinahon ng dalawa at muling nagsagawa ng interrogation na napasabing ang pangalan mo ay si Gray at si Headmaster Welbeck ang nag-alaga sa iyo mula nung sanggol ka pa lang at ang orphanage na ang naging bahay mo at yun ang naging bahay mo noon. Paliwanag niya na matagal niya nang sinusundan itong si Gray kaya ito ang mga katanungan niya. Saang military institution ka nagte-training para maging protektor ng legacy? Sagot ni Gray na kakatapos pa lang niya mag second year sa military academy kaya wala talaga siyang previous na training. Kaya nagulat nga dito ang lalaki kung paano daw natalon ni Gray ang dalawang skilled key combatant na wala man lang proper training. At mukhang tinutukoy niya dito mga lods ay yung dalawang lalaking gustong kidnapin si Cecilia. Tugon ni Gray na tinulungan siya ng kaibigan niya. Kaya napatanong nga dito ang lalaki na bakit naman hahayaan ni Welbeck na isang tuso at mapagkalkula na matanda na basta-basta maglakad sa publiko ang legacy kasama ang dalawang ordinaryong batang lalaki. At mukhang may idea na ako mga lods kung sino ang tinutukoy niyang legacy dito na pinoprotektahan ni Gray. Hindi kaya ang tinutukoy niya dito ay si Cecilia, since hindi nga natin alam kung saan nga ba galing itong si Cecilia at si Welbeck lang ang nakakaalam at ito yung dahilan kung bakit gusto ni Welbeck na kaibiganin ni Gray at Nico itong si Cecilia dahil alam niya na ang dalawang tulang ang kayang protektahan si Cecilia. Kaya sumugot nga dito si Gray mga lods na anong legacy? Lagi mo na lang yung sinasabi ngunit hindi ko pa yan naririnig buong buhay ko. Kaya namutla na nga ang mata ng lalaki dito mga lods na napasabing dalawa lang ang kailangan kong malaman Gray. Saang organisasyon ka ipinadala para protektahan ng legacy at hanggang saan ang tulong na ibinibigay ng bansang Trident sa pamamagitan ng hayagang anunsyo na si Lady Vera ang magiging mentor mo. Kaya muli na namang nagpahid ng white powder ang lalaki yung mga lods at sa mukha pa talaga. Kaya dahan-dahan nga ng lalaking inilapit kay Gray ang umaapoy na lighter sa mukha niya. At si Gray nagmamakaawang wala talaga siyang alam habang nanidilat na nanginginig at tumatagas ang napakaraming pawis sa mukha. Subalit may bigla na lamang lumipad na espada sa likod ni Gray at tumama lang naman sa liig ng lalaki habang si Damulag ay napa what the hell. Ngunit biglang sumapul sa kanyang sikmura ang malasonic wave na kamao na talagang nagpatalsik kay Damulag at bumangga sa pader. Lumuluhang napatingala si Gray na parang isang batang halos nawalan na ng pag-asa sa buhay at ang nagligtas pala sa kanya
ay si Lady Vera mismo na napasabing, ligtas ka na bata. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!